Tubig, isa sa mga mahalagang inumin. Actually, 50 to 60% water ang isang adult human at ang ating dugo ay 90% water kaya mahalaga talaga ito. Pero alam ba ninyong mayroon pa itong iba pang mga health benefits? Halika kayo, pag-usapan natin. Ang tubig ay considered pa rin na pagkain kaya nasa realm pa rin talaga ito ng nutrition. Fast facts muna po tayo. Nabanggit na natin kanina isa, pero ito pa ang ilan. Essential for kidney health at iba pang mga bodily functions ang tubig pero hindi naman sinasabing magpakalunod kayo sa tubig dahil kung may sira ang inyong mga bato at kayo ay nagdadialysis, kinakailangan limitahan ito. Next, alam nyo rin ba na kung dehydrated tayo, ang ating mga balat ay mas nagiging vulnerable sa skin disorders. Kaya uminom kayo ng tubig pero wag namang langung-lango dahil mayroong kakayanan lamang po ang ating kidneys na mag-filter out ng water around 0.8 to 1 liter per hour. Kaya dahan-dahan pa rin. Everything in moderation and balance. Kung nag-exercise, sips of water, okay lamang yan. Punta po tayo sa health benefits naman ng pag-inom ng tubig. Una, naglulubricate ito ng joints natin. Yung mga cartilage na nasa joints at discs ng spine natin, 80% water yan. At ang long-term dehydration ay maaaring magdulot ng joint pains kasi nga kumakaskas yung mga buto sa isa't isa. Next, tumutulong po sa pagbuo ng saliva at mucus ang tubig. Yung laway natin at yung mga mucus sa katawan, nagpapanatiling moist ang ating bibig, ang ating ilong, ang ating mata, at kaya nakakatulong yan sa pag-iwas sa mga friction at damage. Nakatutulong din po ang pag-inom ng tubig sa paglilinis ng bibig. Pangatlo, nakatutulong ang tubig sa pag-deliver ng oxygen sa buong katawan. Sabi nga natin kanina, 90% water ang dugo at ang dugo nagdi-deliver ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pangapat, skin health. Kung gusto mo makaiwas sa mga premature wrinkling, uminom ka ng tubig at iwasan ng dehydration. Panglima, nakatutulong po sa pag-flush ng body waste. Diba, fan kayo ng mga detox-detox? Etong tamang nyong gawin. Water therapy dahil ang tubig ay kinakailangan po sa proseso ng paggawa ng pawis at sa pagtanggal ng waste ng katawan in the form of urine and feces. Kaya uminom ng tubig sa tamang dami lamang. Pang-anim, may mga micronutrients na water-soluble. Kaya kung kulang po ang tubig ninyo, pwedeng hindi nyo ma-absorb ng maayos sa mga micronutrients na yan. Pang-pito, tumutulong po ang tubig sa pag-boost ng performance during exercise. Kaya ang pag-inom ng tubig during exercise ay bahalaga. Sips of water pwede na pero kung pawis na pawis talaga, kinakailangan ma-replenish natin ng losses. Kaya naman lagi sinasabi na kung pipili kayo ng drink, ang go-to dapat ninyo ay tubig. Pwede rin yung may mga electrolytes lalo na kung nag-workout kayo. Iwasan po ang dehydration dahil marami pong pangangailangan ng ating katawan sa tubig. Iwasan din po ang soft drinks at ang mga juices lalo na yung mga naka-tetra pack dahil kadalasan sobrang taas din naman po ng asukal ng mga yan. Paminsan-minsan okay naman yun pero for the most part, ang kadalasan ng pagkakataon, ang kinakailangan po ng ating katawan ay tubig at tubig at tubig lamang. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang talaga nagkakasakit kayo kaya naman narito pa rin po ako. At sa huli, tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!